sa atin, pursuing delight in our prayer lives. So, na ibigay naman natin yung definition of prayer. Prayer is a real talaga. Personal, meaning ang kausap mo, person. At conscious na communication. Meaning, hindi ka nag-memorize, hindi parang ritualistic, na parang sinabi mo lang ang isang bagay na wala man sa bibig. Di ba? With the only living and true God. So, real, personal po ito. And then, of course, sinare ko rin sa inyo na kung tayo'y nananalangin, we are expressing our delight, ang kagalakan natin sa kausap natin. In-express natin yon. At ang dependence. Meaning, alam natin na itong Diyos na ito ay talagang mas makapangyarihan at pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang makakapantay sa Kanya. At tayo ngayon ay nangangailangan. So, in-express natin ang pagdedepende sa Kanya. Subalit itong pagdepende sa Kanya ay hindi mechanical. Kasama doon sa dependence ang delight, ang kagalakan, ang yung parang delight mo sa isang kaibigan. So, ganyan po, ang prayer po talaga na nararapat. And so, I give a simpler meaning of prayer. Ito, just to test us. Kasi, sinasabi sa Biblia na ang prayer, just ask. Hihingi ka. And you're asking na humihingi ka sa iyong ama, spiritual na ama, na alam mo na mahal ka niya, at ngayon, may pangangailangan ka, hinihingi mo ito sa Kanya ng buong taimtim, at may katiyakan ka na dahil wala naman problema sa Kanyang resources, sufficiente naman ang resources ng Panginoon, at hindi naman siya mapagkait na Diyos, then, surely, you will expect an answer to prayer. Di po ba? So it's asking and receiving. Asking and receiving. Prayer is asking from God everything that we need, and we are expecting that God will answer because He is our Father. Di po ba? Ganun yun. At doon pa nga sa Romans chapter 8, ang maganda pang expression doon, tinatawag, Abba, Father. Medyo, kung sa colloquial na English natin yan, Daddy. Daddy. Yun, Abba, Father. Meaning, nagpapaintindi sa atin na talagang may intimate relationship tayo dyan sa Diyos. Pero ang tanong ko ngayon, mahirap ba humingi? Mahirap ba humingi? Do you think mahirap humingi? Madali lang maghingi, di ba? Madali maghingi. Hihingi ka lang naman di ba? At ang hihingan mo ay talagang kompleto sa lahat ng bagay. At talagang gustong magbigay, hindi siya sakim, gustong magbigay ng pangangailangan natin. So this should encourage us really. So sabi nga ng Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer. Ang word na be careful, ang ibig sabihin niya, do not be anxious of anything. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Itong COVID-19, huwag kang mag-alala. Itong sinasabi nilang domino effect ng COVID-19 na magkaroon ng global economic collapse, huwag kang mag-alala dyan. Kundi, ang lahat ng bagay ay dalhin daw sa pananalangin. So, meaning, it's asking. It's asking. Simple. Lahat ng bagay. Pero mga kapatid, ano nga sa tunay na eksperyensya? Ito ang tanong na kailangan ng honest answer. In my case, tinanong ko rin yan sa aking sarili. Itanong mo rin ito sa iyong sarili. Do we always delight in praying to God? Nandun ba talaga ang enthusiasm to talk to God? At the outset of the day, pagkagising mo ng umaga, wow, puno ang isip mo, puno ang puso mo, gusto mong kausapin ang Diyos na umibig sa iyo. Nandun ba talaga? Hindi kaya mechanical na lang? Then, sa bawat momento ng araw,
Kasi alam naman natin, sabi ng Panginoon, pray without ceasing, di ba? Pray evermore, or rejoice evermore, in everything by prayer. So, pray without ceasing. Of course, sanabi ko na yan sa inyo, hindi ito nangahulugan na palagi ka na lang nakaluhod dyan, patapos na nanalangin. Hindi po. Kundi na nandoon ang state of prayer mood. Ibig sabihin, nandoon ka palagi sa state of dependence sa Panginoon. Na parang bawat paghinga mo, nagsasabi ang sarili mo, ay, tulungan ako ng Panginoon. Tulungan ako ng Panginoon. Are we in that kind of spiritual mood? Excited ba tayo na makipag-usap sa Panginoon? And when I say makipag-usap sa Panginoon, kasama na yung salita ng Panginoon. I will be dealing with that also. Kasama na ang salita ng Panginoon. Kasi po, hindi ito pwedeng paghiwalayin. Prayer and the Word of God and the Holy Spirit, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Very, very important yan in prayer. Kaya lang, kung minsan, siguro ko, hindi naman natin intindihan o hindi naman tinuro sa atin, and so we thought na parang casual lang. Pero ito pala, napakahalaga mga kapatid. So itong katanungan, itanong mo rin sa iyong sarili, nai-enjoy mo ba ang pakikipag-usap sa Panginoon? Kung sasabihin mo, ay, enjoy ako, Pastor. Araw-araw, moment by moment. Wow, congratulations. Congratulations. Pero sana totoo nga yun. Totoo nga yun. Pero kung mayroon tayong honest na assessment sa ating buhay, at nasabi natin, may time na hindi ako enjoy, then we really need this kind of preaching. Dahil po ang katotohanan, mga kapatid, ito po ang katotohanan. Real praying is very, very hard. Ulitin ko po, ang tunay po na pananalangin ay talagang mahirap po talaga. Mahirap manalangin. Kasi sa panahon ng pananalangin, especially intercessory prayer, nananalangin ka para sa loved ones mo. Kaya nga, nang pinag-aralan natin yon, sabi ko sa inyo, yung mayroong tinapay, may kaibigan ka na mayroong tinapay, mayroong kaibigan ka na walang tinapay, dumating sa'yo, gusto mong pakainin, is a picture of an unbeliever or a loved one that's unbelieving. Subalit wala ka. Kailangan kang humingi ng tinapay doon sa kaibigan mo na mayroong tinapay. That's the Lord Jesus Christ. At balik-balik with importunity, with persistence, with perseverance. Mahirap po yun. Now, ang pananalangin kasi, mga kapatid, pag tayo po ay nananalangin, we are engaged in spiritual warfare. Yan po ang katotohanan. Kaya nga, hindi po madali. Mahirap nga po ito because praying in one aspect is we are engaged in spiritual warfare. Paglapit natin sa Panginoon, nandyan man ang diablo at gusto tayong pigilan sa pananalangin. Ang mga isipan natin, ipalipad niya sa kung saan-saan. And most often, the mind is our battleground. So very, very necessary na maintindihan po natin ito, mga kapatid. It's a spiritual warfare. Kailangang matuto tayo makipaglaban. Mayroon tayong kaaway, sabi pa ng salita ng Diyos, si Satanas. Kaaway natin yon, external enemies, Satan and his demons. Ayun, na nag-inject ng mga isipan sa atin. Hindi ka mahal ng Diyos. Hindi yan totoo na pangako niya sa iyo para yan sa iba. Ganon yun. Hindi mo rin maramdaman yun na parang third person sinasabihan ka. Parang pumapasok sa isip mo at parang ikaw mismo ang nag-iisip. Na-experience niyo yan? Ganyan po katoso ang kaaway ng ating kaluluwa, Satanas at ang kanyang mga kampon. And then maliban pa doon, ang sanlibutan, ang sistema ng sanlibutan. Pagkagising mo, hawak mo agad ang cellphone, titingnan mo ang Facebook, titingnan mo kung sino ang mga nag-like ng mga nilagay mo doon na post. Wala na. Hindi ka na makapray. Diba? That's the world. Very inviting sa atin, mga kapatid. At kung minsan, excited pa tayo
sa kung sino ang nag-like diyan sa Facebook. Excited tayo sa kung ano o paano tayo makipag-usap sa kung sino ang tao. Mas excited pa tayo kaysa Diyos. Bakit ganyan? Ha? And that's the reason kailangan po nating maintindihan po ito. And beside, we have this internal enemy. I hope I can do some teaching on this about the old self or the old sinful nature. Bagamat ang dapat maintindihan po natin dito, na itong datihang pagkatao, ito po ay pinatay na ng Panginoong Jesucristo. Namatay na ito, napako, nakasama ni Kristo doon sa cross. Romans chapter 6, verse 6. Dapat naunawaan po natin iyan. And by faith, we stand on that ground of victory. Okay? So, mayroon tayong internal enemy, may external enemies, kasama na doon si Satanas at ang kanyang mga kampon. At every time na tayo ay gustong manalangin, active po yan sila na gusto tayong pigilan sa pananalangin. O kung manalangin man tayo, hindi na naaayon sa sinasabi ng Panginoon, para lang ritualistic na lang. O kaya mental prayer na lang. Ang ibig sabihin ng mental prayer, ang galing na lang sa kagustuhan mo. Sabi ng Bible, pray with understanding and with the Spirit also. So, pag-aralan din natin yung sa mga susunod. So, itong sabi ng salita ng Panginoon, tinan nyo at may kaaway nga tayo. Sabi dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Si Satanas ay tuso. At hindi natin ito kaya sa ating sariling kaparaanan. Mayroong whole armor of God na sinasabi diyan sa Ephesians chapter 6. Pero kailangan natin mapalakas. Sabi ni Pablo dito sa mga Christians, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ano ang ibig sabihin ito? Kailangan maintindihan natin ito. Hindi ito na parang automatic. Na I want to be strong in the Lord. No, hindi po ito parang automatic. There is that wrestling. Sabi pa nga sa masunod na verse dyan, sa susunod na verse, for we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities. So yun po, talagang spiritual battle po ito mga kapatid. And that's the reason we need to know how to pray in the Spirit. I don't know kung may mga experience kayo na matapos kayo manalangin, at talagang parang lumabas ang iyong puso. Pagkatapos mo manalangin, nanghihina ka. Nanghihina ka, kailangan mo ang replenishment ng lakas. Because ang naramdaman ng Espiritu mo, ang talagang pakikipagdigma sa spiritual world. Mga kapatid, ito nga ay mahirap, pero hindi po imposible. So, ito ang sinasabi na ni Pablo na be strong in the Lord. Tatanungin muna natin, what part of us need to be strengthened? Alin ba dyan ang kailangang mapalakas? So, may tatlong parte bagang tao. At the outset ng prayer life natin, o prayer lecture natin, sinabi ko na ito sa inyo. Mayroong spirit, mayroong kaluluwa, at mayroong katawan. So, mayroong tinatawag spiritual life, mayroong soulical life, at mayroong physical life. Alin dito ang sinasabi na dapat maging malakas diyan sa Panginoon? Of course, alam ko, madaling alamin lang yan, it is the Spirit. Ang Espiritu natin. Itong kaluluwa natin, hindi natin pwedeng gamitin ito, ang lakas nito. Hindi natin pwedeng gamitin ang lakas nito kung hindi siya ma-influensya ng Espiritu natin na pinalakas ng banal na Espiritu. Sabali, ang pattern is something like this. We learn to depend upon the Spirit of God. The Holy Spirit strengthened us. And then, pag tayo lumakas, we learn to influence the soul. Nandyan kasi ang decision making ng buhay natin sa soul, yung will. We influence the soul, and then we experience the power to pray.
Okay? Ganun po yun. Yun po ang paraan ng Panginoon. We should be strengthened in the inner person. In fact, ito ang prayer ni Apostol Pablo. Tingnan nyo sa Ephesians 3:16. Nakaluhod pa siya dyan na nagpe-pray sa mga taga-Ephesus. Sabi niya, I bow my knees unto the Father. At ito ang kanyang prayer, sabi niya, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ano yung inner man? That is our spiritual life, or that is our spirit. Kaya nga, gaganahan ka manalangin dahil ang isang bunga ng Banal na Espiritu, pag tayo po ay pinuspos ng Banal na Espiritu, ang isang bunga niyan, o ang bunga niyan is joy. Di ba? Alam natin yun, Galatians chapter 4. Sabi doon, the fruit of the Spirit is love, peace, and joy. Delight. So, kailangan po natin ito. Hindi na parang sulong ka agad, hindi ka na-strengthen in the inner person, sulong ka, bagsak ka. Maya-maya, lumilipad na yung isip mo. Maya-maya, sabi mo, wala naman sigurong pakinabang itong prayer na ito. Hindi naman siguro sagutin ng Panginoon ang aking panalangin. Why? Because you are praying in your mind or you are praying with your soulical life, not with your spirit. And so, mga kapatid, when we are strengthened in the inner person, sino magpalakas sa atin? The Holy Spirit. The Holy Spirit will strengthen us in the inner person. If we yield to Him, tayo magpasakop sa Kanya. Kasi hindi naman po talaga tayo marunong eh. Hindi tayo marunong. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 8, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Helps our infirmities. Kasi hindi tayo marunong manalangin eh. Pero kung lumalapit tayo at nagsabi tayo, tulungan mo ako, blessed Holy Spirit. I want to pray. Pero hindi ako marunong. Turuan mo ako, strengthen me in the inner person. And the Holy Spirit will strengthen us. Okay? And when we are strengthened, then we can do the praying. Tingnan niyo Ephesians 6:18. Praying always. Nandiyan na yung praying always. That is with delight. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. That is in the power of the Holy Spirit. Okay? Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praying always. Mga kapatid, this is not a work of the flesh. Hindi ito trabaho na kayang gawin ng tao. Trabaho ito na spiritual. At ang banal na Espiritu na magpalakas ng ating Spirit, kung tayo ipinanganak na muli, ang Espiritu natin ipinanganak na muli. So, pinalakas ang Espiritu natin, then ma-influence ang kaluluwa natin, and then we would pray. And when we pray, then we have that joy or delight dyan sa Panginoon. And the faith dependent on Him. Mga kapatid, very important po ito. The greatest privilege, sabi ko nga, ay ang tungkol sa prayer. At kung hindi natin alam ito, niluloko tayo ng diablo. Akala natin na nalangin tayo, pero wala pala. Hanggang lang sa kisame, hindi nakaabot sa Diyos. Kasi panalangin lang ng bibig, panalangin lang ng laman, hindi panalangin ng Espiritu natin. Sana po, maintindihan po natin ito. So, there are things na kailangan alam natin in our delight in prayer. Ito po, basic truths about our delight in prayer. Okay, basic truths. Our delight to pray is proportionate to our delight in the Lord. Meaning, pag hindi natin na-enjoy ang Panginoon, hindi rin natin na-enjoy ang panalangin. Tama lang yun, di ba? Halimbawa, hindi mo na-enjoy ang misis mo, hindi mo siya kakausapin. Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi mo na-enjoy ang isang tao, so wala kang plano at wala kang oras na kausapin siya. Bakit? Hindi naman siya enjoyable. Di ba? So, ang enjoyment natin sa pananalangin, proportionate yan sa enjoyment natin sa Panginoon. Naalala ko, binanggit ko dito sa inyo, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. And it's a command. Utos po yan. If you're not delighting in the Lord, there's something wrong.
Di ba? Ganun yun eh. Dapat na-check natin ang ating buhay. Ano ang kinagigiliwan ng ating puso? Kung ano kasi ang kinagigiliwan ng ating puso, higit na kinagigiliwan ng ating puso, yun ang sinasamba natin. Di ba? Oh, kung kinagigiliwan mo ang pera, yun talagang higit na kinagigiliwan mo. Yun ang Diyos mo. Ang pera. Kung ang kinagigiliwan mo ng gusto yung sex, ayun ang Diyos mo. Yan ang ibig sabihin yan. And that's why we need to check always our lives. Saan ang delight ng ating puso? So, then of course, ang pangalawa, our delight in the Lord is proportionate to our growth in knowledge of Him and His ways. Ito namang delight natin sa Panginoon, proportionate ito, lumalago ito kung lumalago din ang pakakilala natin sa Kanya at sa Kanyang mga kaparaanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pwede mawala o ma-separate ang prayer sa salita ng Panginoon. I can't believe, hindi ako maniwala ng isang tao ay malakas siya manalangin pero wala siya ng time sa salita ng Diyos. Di ba? At hindi rin ako maniwala ng isang tao sabi, magaling siya sa salita ng Panginoon, marami siyang binabasa, pero hindi siya nananalangin. Baka mechanical din ang pagbasa ng kanyang unang salita ng Diyos. So, ganun po ang dapat na naintindihan natin. Ang kagalakan natin sa pananalangin, proportionate sa kagalakan natin sa Panginoon. Ang kagalakan natin sa Panginoon, proportionate naman sa pakakilala natin sa Kanya at sa Kanyang mga kaparaanan. So, we need the Word of God. We need to know better Christ every day. Hindi lang na parang nakilala natin siya, naligtas tayo, tapos na, bahala na ako sa aking buhay. And that's why marami sigurong mga tao, tunay naman siguro na mananampalataya, but they are not enjoying their lives. At kung minsan, at hindi lang minsan siguro, palaging talunan sa kanilang spiritual na buhay. Kawawa naman. Hindi ganun ang design ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, hindi ganun ang design. We are not designed to be failures or to be victims. We are designed to be victors. That's why yun nga, we are more than conquerors through Him who loves us. We need to really see that in the practical way. And then of course, ang pangatlo, the Holy Spirit is the giver of delights. Binanggit ko na ito kanina. The Holy Spirit is the giver of delights in our heart using the Word of God. So, kung naintindihan po natin ang mga pangako ng Panginoon and we cast our faith or we depend on Him sa Kanyang pangako, the Holy Spirit gives us the delight to pray. Okay? So, hindi natin ito ma-expound pa ng diretso, pero we'll just take up itong number 1. 3 things about God that will increase our delight in Him. Okay? 3 bagay na dapat naintindihan natin patungkol sa Diyos para lalong lumago tayo sa kagalakan natin sa Panginoon. Mga bagay na dapat naintindihan ng ating puso, hindi lang sa isipan. Number 1, God is eternally good. Ang Diyos po, hindi po kailanman magiging masama. He is eternally good. Tingnan niyo itong verse na ito. For you, Lord, are good, and ready to forgive, and abundant in mercy to all those who call upon you. Pag ang Diablo, pag start mo ng pananalangin, sinasabihan ka ng Diablo, naku, wala, hindi ka, mayroon kang sikreto, mayroon kang kasalanan. Anong dapat mong gawin? Sabihin mo sa Diablo, Satanas, umalis ka dito. Hihingi ako ng tawad sa Diyos. Hindi mo ako maluloko dahil ang Diyos na ito na nagligtas sa akin, ready to forgive. He is good and ready to forgive. Di ba ganun? Di ba totoo yan? Mga kapatid, hindi sana mananalo sa Satanas sa pag-discourage sa atin if we use the Word of God, knowing that this God of promise will never tell lies. Ganun po yan. Pag kinakantsawan ka ng Diablo, hindi ka mahal ng Diyos. Isabihin mo sa Kanya, He loves me unto the end. Ayan. Okay?
At alam ko, kung na-experience ninyo ito mga kapatid, ang sweetness of God's forgiveness, it's also sweet to forgive others also. So, alalahan nyo ito, ang Diyos ay mabuti at handang magpatawad. Yeah, alam ko na alam naman ninyong if we confess our sins is faithful and just to forgive us our sins. Dahil inherent po yun sa Diyos na pag tayo ay nagpakumbaba, inamin natin ang ating kasalanan ng walang palusot, then inherent sa Diyos, natutuwa ang Diyos na magpatawad sa atin. Ha? Ready to forgive. Hindi siya katulad ng tao. That's why it should encourage us na kahit na may mga failures tayo, arise, bangon tayo. Panghawakan natin itong sinasabi ng Panginoon. He's ready to forgive. Abundant in mercy. Pag sinabing abundant dito, hindi mo kayang sukatin. Abundant. Hindi ito mauubusan. Ang kanyang habag hindi mauubos. Infinite po yan. So, bagay ito na dapat naintindihan natin upang lalong lumago ang ating kagalakan sa Diyos. Di ba nagagalak ka? Meaning, enjoyable ang isang tao na nagpapatawad. Di ba? Enjoyable yun. Ang tao na hindi nagpapatawad, ma-enjoy mo kaya yun? Di ba? Ma-enjoy mo kaya yun? Paglapit mo, bulyawan ka niya. Paglapit mo, sisitahin ka niya sa kasalanan mo at parang wala siyang mercy. Hindi mo siya ma-enjoy. Pero paglapit natin sa Diyos na mayroong mapakumbabang puso, sabi ng Panginoon, tuwang-tuwa ako, I'll forgive you. Dapat naintindihan ito ng puso natin. Pangalawa mga kapatid, ito, reminders lang sa atin ito. Alam naman ninyo palagi nating sinisingit yan. Kasi ito po ang basis ng pagiging forgiving ng Panginoon. He does not forgive in a way na parang kinukonsinta ng kasalanan. Hindi po. Binayaran na niya kasi ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At tandaan ninyo, ang display ng maximum glory ng Panginoon ay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung hindi ka pa naligtas, dapat lumapit ka kay Kristo Jesus. Okay? So, ngayon, tuloy po tayo. God is eternally great in power. Hindi lang na ang Diyos ay mabuti, kundi makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Meaning, hindi tayo dapat nag-aatubili o kaya nagdududa. Hindi tayo dapat nagdududa ng ating mga dinalang mga kabigatan o problema sa Panginoon ay parang hindi kaya ng Panginoon. Hindi po. Kaya ng Panginoon. He is good and He is great. Sabi dito, for you are great and do wondrous things. You alone are God. Walang imposible sa Diyos. Kaya kung anumang kagalakan, kaguluhan natin, anumang mga problema natin, dali natin sa Diyos yan. Kung siya nga dahil nga siya ang tunay nating Ama, mayroon tayong connection sa Kanya. Ayon sa Kanyang kagustuhan, hindi naman tayo parang panatiko na kung anong gusto natin, susunod dapat ang Diyos. Hindi po. Minsan kasi binibigyan tayo ng mga bagay na parang hinahayaan niyang mangyari in order for us to gain more spiritual growth. Ganun po yon. Pero wala po ng limitasyon sa kung ano ang magagawa ng Diyos. He does wondrous things. Totoo po yan. Nakagila-gilalas ang kanyang mga ginagawa. So, come to Him. Dala itong tamang pananaw sa Diyos. He is good and He is great. Sabi ko nga sa inyo, ang kombinasyon ng karakter nito ay talagang napakaganda. Kasi kung ang Diyos ay mabuti lang, pero hindi naman siya malakas, hindi naman siya makapangyarihan, mag-aalangan ka lumapit. Para bang sinasabi sa iyo, mabait ako, talagang lumapit ka sa akin. Paglapit mo, may dala kang problema, sabi na, anak ko, hindi ko kaya yan. Di ba? O kaya on the other hand, makapangyarihan siya, pero hindi naman siya mabait. Sabi niya, kayang-kaya ko yan, pero ayaw kong gawin.
Dahil ikaw, pasaway ka. Di ba? Pero tandaan niyo ito ang kombinasyon ng greatness ng Panginoon. He is good and He is great. Now, pangatlo, God is eternally passionate to do us good. Alam ba ninyo ito? Alam ba natin ito? Na ang Diyos eternally passionate. Nandyan sa Kanya ang longing para bang siyang nagsasabi, kung ibibigay mo lang sa akin ang iyong buhay, kung dadalhin mo lang sa akin ang problema mo, kung dadalhin mo lang sa akin ang mga kabigatan mo, handang-handa ako. I am passionate to do you good. Not because of you, but because of His inherent character na gusto niyang hangaan natin siya dahil pag talagang sinulbar ng Panginoon ang problema natin, doon sa binasabagan natin, call unto me in the day of trouble and I will deliver you and you shall glorify me. Di ba? Ganun po. Natutuwa ang Panginoon na gawan tayo ng kabutihan dahil diyan sa ginawa niyang kabutihan, lalo nating siyang nakikilala na talagang napakahusay, makapangyarihan na Diyos. So itong mga talata, Jeremiah 32 verse 40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good. But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Now, sa context ito mga kapatid, he was talking to his people, the Israelites. At ito ay mangyayari nga on the last day sa mga Israelites, tunay na mga Israelita. But remember, in Hebrews chapter 8, binabanggit din itong everlasting covenant. So ang covenant ng Panginoon sa mga Israelita, tinatawag Palestinian covenant. Na yung tinatawag the curse and the blessing. Kung kayo ay magpasaway, sumpain ko kayo. Kung kayo ay babalik sa akin, then ipunin ko kayo. That is the Palestinian covenant. And truly, the Lord has promised that na hindi niya buburahin sa sanlibutan ang lahi ng mga Hudyo. Okay. Everlasting covenant. At sabi niya, I will not turn away from doing them good. Hindi ako tatalikod sa paggawa sa kanila ng kabutihan. And then, of course, sinabi niya ito sa verse 41. Yes, I will rejoice over them to do them good. Grabe ito. Matutuwa ako. Puspos ako ng kagalakan. Nagawan ko sila ng kabutihan. And I will assuredly plant them in this land. So, speaking of the Jews, with all my heart and with all my soul. So, buong puso yun gagawin ng Panginoon. Now, how do we know na para rin sa atin ito? How do we know? Hindi lang sa Israelita. Of course, may mga features dito, like this one, to plant us in the land. That's not for us. That's not for us. That's for the Jew, specifically. Pero ang tungkol sa paggawa ng Diyos ng kabutihan, para sa lahat yan, lalo na sa mga tao niya. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, we are also under a better covenant, sabi ng Hebrews chapter 8. We have no time to read that. Hebrews chapter 8, a better covenant. Ang covenant kasi na yan, kung bakit tinatawag mas maganda, mas maiging covenant, kasi ang perma ng dugo ni Jesus Christ. Yan. Ang ibig sabihin niyan, yun ang sinasabi ni Jesus Christ, a New Testament in my blood, a new covenant in my blood. Meaning, kung tunay ka na nampalataya sa Panginoon, ikaw ay hinugasan ng kanyang mahalagang dugo ng Panginoon, you are under that covenant, the new covenant. Sabi ng Panginoon, hindi ako titigil, hindi kita tatalikdan sa paggawa sa iyo ng kabutihan. At natutuwa ako na gawan kita ng kabutihan. Ito po ang Diyos ng Biblia, mga kapatid. Hindi siya parang may pang hambalo sa iyo, may hawak na kahoy, tapos may mga tinik diyan sa kahoy na yan. At pag lumapit ka, hahambalusin ka niya. Kaya sasabihan ka na lang niya, punta ka kay Mama Mary o sa aking ina. Oops, padaya yan ng reliyon, mga kapatid. Sino ang sinasabi dito, the Lord is plenteous in mercy? Ang Diyos. Niloko tayo ng mga Kastila. Sa halip na padirektahin tayo sa tunay at buhay na Diyos na mahabagin, makapangyarihan, at nagagalak na gawan tayo ng kabutihan, pinalapit tayo
sa mga santo-santa. Yan ang problema eh. Niloko tayo. Kung magpaloko ka ngayon, na wala ng mga Kastila, patuloy kang magpaloko, ay problema mo yan ng malaki. Pero ako, dahil lingkod ako ng Diyos, sa sinasabihan kita, niloko ka. Dapat mamulat ang iyong mata na ngayon, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. At sa atin, ang mga namulat ng mga mata, huwag kayong mag-alala, magduda. Itong Diyos na nagligtas po sa atin, faithful po ito. At kung makita mo itong kagandahan ng Diyos, He is good, He is great, and passionate to really do you good, it will increase your delight. Ito pala ang Diyos na ito. Grabe ang Diyos na ito. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong manalangin palagi sa Kanya. Kapatid, ito ang dapat na mangyari. O sana po makatulong po ito sa inyo. Balik-balikan nyo kung medyo mahirap. Balik-balikan nyo hanggang talagang mahulog sa kaibuturan ng ating puso. Manamnam ng ating kaluluwa. At lumabas sa praktikal na buhay natin ang matamis, mainit, mula sa puso na pagkikipag-ulaya sa Diyos.